Habang pinapanood ni Higor ang labanan sa pagitan ni Quiroga at ng kanyang mga kasamahang sundalo, hindi niya maiwasang mapagtangis ng palihim. Kitang-kita kasi ni Higor na mabilis na talo ang kanyang hukbo laban lamang sa dalawa. Bagay na labis niyang ikinagalit, lalo pa ngayon na ayaw niyang magpatalo dahil sa nagpapalakas siya kay Saturno upang pagkatiwalaan ulit. Ngunit mukhang kailangan na niyang kumilos dahil kung hindi, matutuluyan na siya ni Saturno. Sinalubong ni Higor ang papalapit na sina Quiroga at Miranda. Matapos mag-iwan ng ilang metrong distansyang pagitan, huminto sila pareho at hinayaan ng mga sariling namnamin ng paningin ang isa't isa. Hindi ka ba natatakot na mabura ng maaga sa mundo, Quiroga? Mapanghamong tanong ni Higor at ngumisi pa. Tila kampanteng-kampante na maipapanalo ang hindi pa nag-uumpisang laban nila. Matapos marinig ni Quiroga ang tanong ni Higor, napahigpit ang kanyang hawak sa espada at matamang tinitigan si Higor. Hindi na siya nag-abala pang sumagot. Sa halip ay inihanda ang sarili. Papaalala ko lamang sa iyo, Quiroga. Dalawang tagapagligtas ang nasawi sa mga kamay ko. Sumuko ko na lamang kung ayaw mong dumagdag sa listahan ko. Dagdag ni Higor matapos makatanggap ng katahimikan mula kay Quiroga patungkol sa kanyang tanong. Paano kung ikaw ang idagdag ko sa listahan ko? Balik na tanong ni Quiroga na nagpatigas ng mukha ni Higor dahil sa hindi inaasahang pagkarinig sa ganong klaseng katanungan. Isang pagkakamali ang hamunin ako. Mariing wika ni Higor. Ngumiti naman ang bahagya si Quiroga at walang sali-salitang sumugod. Hindi naman siya inatrasan ni Higor at sinalubong din ang kanyang lakas. Sa puntong yun sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawa. Parehong makikitaan ang determinasyong maipanalo ang kasisimula pa lamang na laban. Naging patas naman si Higor at hindi gumamit ng anumang mahikang nakasanayan niyang gawin sa isang laban. Sa loob-loob niya kasi, madaling matapos ang labanan kung gagamitan niya ng mahika si Quiroga. Kampante kasi siyang walang laban ang binata, lalo na't wala ang mahiwagang punang bato. Kung lalaban siya ng patas, mas hahaba ang labanan at mas magkakaroon siya ng pagkakataong pahirapan ito. Makalipas ang isang oras na walang tigil na bakbakan, habol-habol na ni Quiroga ang kanyang hininga. Pinagpapawisan na at kakikitaan na ng pagkapagod, samantalang nasisihan naman si Higor. Natutuwang ubusin ang lakas ni Quiroga. Si Miranda naman sa kabilang banda ay nababahala na para kay Quiroga. Gusto niya itong tulungan, ngunit ikinahon siya ni Higor sa isang nakakapasong hamog. Hindi siya makalabas, hindi makagalaw ng maayos, at lalong hindi makakatulong kay Quiroga. Kaunting galaw lamang ni Miranda ay napapaso na ang balat nito at magkakaroon agad ng sugat. Nahihigupin ang lakas ng kanyang katawan.
Palihim na lamang na humingi ng tulong si Miranda sa may kapal. At humiling din na sana'y may dumating pa para iligtas ang buhay ni Quiroga na nasa bingit na ng kamatayan. Samantala, lumapat na sa lupa ang kanang tuhod ni Quiroga matapos magtamo na ito ng sugat sa kanang hita. Malaki ang sugat nito at hindi maampat-ampat ang dugong nawawala. Hindi niya maipagkakailang higit na mas malakas sa higor. Nasabi na lamang ni Quiroga sa kanyang isipan na kung sana ay nasa kanya lamang ang mahiwagang pulang bato. Nagapin niya na sana ang kalaban. Ngunit hindi ganun ang nangyayari. Napadaing pa si Quiroga nang sipain at tadyakan ni Higor ang hitang may sugat at tuluyan na rin siyang napasobsob sa lupa. Pinagtatawanan siya ni Higor dahil masyado raw siyang mahina. Naturing ang tagapagligtas, subalit ang lampa mo, isa kang malaking biro. Malakas na sabi ni Higor at walang pakundangang tinadyakan si Quiroga. Mas lalo pang napalakas ang daing ni Quiroga nang apak-apakan ni Higor ang sugat. Hindi lamang apak ang ginawa, kung hindi idiniin pa ng idiniin ang pag-apak na nagdulot pa ng karagdagang sakit at hapdi. Mas lalong dumami ang paglabas ng dugo mula sa sugat. Naikuyom na lamang ni Quiroga ang mga kamao, sabay tangis ng mga bagang. Wala pa ding tigil sa pag-apak ng sugat si Higor. Hanggang sa nanghina na si Quiroga at hindi na makatayo. Nang mapansin ni Higor na hindi na makakilo si Quiroga, ay saka pa lamang siya dumistansya at hindi na napigil ang mapahalakhak upang ipamukha kay Quiroga ang kanyang kahinaan. Kung sumuko ka nung una, ay hindi na sana aabot sa ganyan. Masyado kang tiwala sa iyong sarili. Yung umaasa ka lang naman sa kakayahan ng mahiwagang pulang bato. Wika ni Higor at hinampas ng bato ang ulo ni Quiroga. Tumigil ang paningin ni Quiroga matapos mahampas ng bato sa ulo. At maging ang pagkurap ng kanyang mga mata ay hindi na magawa dala marahil ng matinding pananakit ng ulo at buong katawan. Nakatingala lamang si Quiroga sa maaliwalas na kalangitan na paunti-unting nagiging kulay itim dala ng kanyang paningin na unti-unti na rin nawawala. Kahit buong lakas ng isinigaw ng kanyang puso na lumaban, dinaig naman siya ng utos ng kanyang isipan na sumuko na lamang. Bumibigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata at naluluha na sa pabigla-biglang pagsakit ng ulo na para bang may ugat na pumuputok. Wala na rin siyang ibang narinig kung hindi ang halakhak ni Higor na nanunot mula sa kanyang tenga hanggang sa kanyang kaibuturan. Paglipas pa ng ilang sandali, nilukuban na ng kadiliman ang paningin ni Quiroga. Kasabay na rin ang pagkabingi sa ingay sa paligid. Nang mapansin ni Miranda ang kalagayan ni Quiroga, ganun na lamang ang pagsigaw niya sa pangalan nito. Subalit kahit ilang ulit pa at anong lakas pa ang pagtawag niya,
ay wala na siyang nakukuhang sagot pa. Hindi pa rin makalapit si Miranda dahil bihag pa rin siya ng mahikang hamog ni Higor. Samantalang todo halakak naman si Higor dahil sa nagawang mapatumba si Quiroga. Mas napalakas naman ang sigaw ni Miranda nang makitang inihahandanan ni Higor ang kanyang espada. Dahan-dahan na itong lumapit sa kinaroroonan ni Quiroga at itunoon ang dulo ng espada sa leeg niya. Binalingan pa ni Higor si Miranda at tinanong kung anong parte ba ang nais ng dalaga na putulin kay Quiroga. Sa halip na sumagot, isinumpa ni Miranda ang walang hiyang si Higor. Ngunit tinawanan lamang siya nito. At dahil dun ay napahagulgol na lamang si Miranda nang muling ibaling ni Higor ang buong pansin sa nakahandusay na binata. Itinaas na nito ang espada at handa ng pugutan ng ulo si Quiroga. Paalam, Quiroga. Saad ni Higor at inilapit ng espadang may puwersa sa leeg ni Quiroga. Nang bigla siyang mapatigil at napalingon nang magising ang natutulog na karagatan. Humampas ang mga higanting alo nito at animoy unos na bumugso ang mga ito. Dumadagundong ang kakaibang ingay at bahagyang dumilim ang kalangitan at nagkaisa ang mga ulap upang takpan ang araw. Ilang sandali pa'y mula sa kaibuturan ng karagatan, dahan-dahang umahon ng natutulog na haring mabagsik. Nang tumambad sa paningin ni Higor ang haring nilalang, nanlambot ang kanyang mga tuhod hanggang sa nabitawan ang hawak na espada. Nanginginig na humakbang patras habang sinukob ng takot ang buong pagkatao. Napatulala naman si Miranda sa paglitaw ng higanting nilalang. Napakiramdam niya'y nagmistulang langaw lamang siya sa paningin nito. Nagtatakbo si Miranda nang mapansing nawala na ang bumibihag sa kanya. Agad na nilapitan si Quiroga at sinubukang gisingin. Napadapa naman siya nang humiyaw ang higanting nilalang at magbuga ng napakalakas na hangin na may daladalang mainit-init pang pagbuluwak ng tubig. Nagkagulo na ang paligid, lalo na nang umahon na ang higanting nilalang at lumapit sa baybay. Nagmamadaling hinihila ni Miranda palayo si Quiroga bago pa man maapakan ng higante. Buong lakas niyang hinila si Quiroga at dinala sa likuran ng naglalakihan at nagkukumpulang bato sa unan. Doon sila nagtago habang pinagmamasdan at inaalam ang mga nangyayari. Isang pagtataka naman ang gumuhit sa pagmumukha ni Miranda nang mapansin ang ikinilos ng higanting nilalang. Nauna nang tumakbo si Higor, ngunit halos maabutan pa rin siya. Pero sa halip na sila ni Quiroga ang punteriyain, si Higor ang hinabol ng higanting nilalang. Hindi na nakatakas pa si Higor nang sakmalin ng kamay ng higante.
Sinubukan pa nitong gamitan ng mahika ang higante. Subalit hindi na umubra pa ang kanyang mahika. Pati na rin ang taglay na kapangyarihang maglaho na parang bula. Sa isang iglap lamang, binugahan siya ng apoy na siyang dahilan ng pagkaabo ni Higor. Agad namang napatago si Miranda nang bumaling ang atensyon ng higante sa kanya. Hindi na siya kumilos pa. At matamang isiniksik ang sarili sa mga bato kasama si Quiroga. Ngunit nasundan na lamang niya ng tingin ang kamay ng higante na walang kahirap-hirap na kinuha ang katawan ni Quiroga. Inilapag ng higante si Quiroga sa buhanginan at hinanda ang sarili para muling bumuga ng apoy.